Ano pa po ang nagpapatunay na kailangang ang tao'y mapabilang sa tunay na iglesia upang magtamo ng kaligtasan? Ganitong mababasa natin sa Efeso pa din, ganitong patuloy na pagtuturo ni Apostol Pablo sa 3 at 21. Nawa ay mabigyan siya ng kaluwalhatian magpakailan-kailanman sa walang katapusang panahon dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ano pa po ang nagpapatunay na kailangang ang tao'y mapabilang sa iglesia upang magtamo ng kaligtasan? Narinig po ninyo ang napakaliwanag na pahayag ni Apostol Pablo. Dapat anyang luwalhatiin magpakailanman ang Panginoong Diyos dahil sa kanyang pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya itatanong po ulit namin mga kaibigan, kung totoo po na hindi kailangan ng iglesia sa kaligtasan, ay bakit sasabihin ni Apostol Pablo na ang Panginoong Diyos ay may pangunahing panukala ng kaligtasan para sa iglesia? Paano po pinatunayan ng Panginoong Diyos na napakahalaga ng iglesia sa kaligtasan? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa. Sa 2:47, ganito ang nakatala sa mga banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag ng Panginoon sa iglesia araw-araw yaong mga dapat maligtas. Papaano po pinatunayan ng Panginoong Diyos na napakahalaga ng iglesia sa kaligtasan? Ayon po sa mga talata ng Biblia na binasa po natin, idinaragdag ng Panginoong Diyos sa iglesia ang mga dapat na maligtas. Kaya hindi rin po totoong pareho lang ang nasa loob at ang nasa labas ng iglesia ni Kristo. Ayon na rin po sa tagapagturong protestante, ano raw po ba ang iglesia ni Kristo at gaano ito kahalaga? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang isang aklat na pinamagatang Questions on the Christian Faith Answered from the Bible na isinulat ni Derek Prime dito po sa page 86 hanggang 87. Tanong, ano ang iglesia ni Kristo? Una, ang mga paglalarawang ibinigay ukol sa iglesia na nasa Biblia. Ang bayang sariling pag-aari ng Diyos, Exodo 6:7, 2 Korinto 6:14 hanggang 18, Apokalipsis 21:2 at 3. Ang kawan ni Kristo, Hebreo 13:20, Gawa 20:28. Ang katawan ni Kristo, 1 Korinto 12:14 hanggang 27, Efeso 1:23, 5:30, Kolosas 1:24. Ikalawa, ang mga kaanib sa iglesia, ang mga pinili ng Diyos Ama. Bilang hinirang, sila ang tinawag ng Diyos upang maging mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Roma 8:28 hanggang 30, 9:11 at 24, 11:5. Galacia 1:15, unang Tesalonica 1:4. Ang iglesia ay binubuo ng mga tinawag ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Roma 1:5-6. Ikalawang Timoteo 1:9, unang Pedro 2:9. Ikatlo, ang mga kaanib sa iglesia ang mga nilinis sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ang iglesia ay binili ng dugo ni Kristo, Gawa 20:28, Efeso 5:25, Hebreo 9:12. Inibig ni Kristo ang iglesia at inihandog ang kanyang sarili para rito upang ito ay linisin at pakabanalin. Unang Korinto 6:11, Efeso 5:25 hanggang 27. Sa makatwid, ang iglesia ay binubuo ng mga dati ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, subalit nailapit sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Efeso 2:11 hanggang 13. Ang mga kaanib sa iglesia ni Kristo ay hinirang upang sila ay maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Efeso 1:4. Maging katulad ng larawan ng anak ng Diyos, Roma 8:29, at malinis,
Tito 2:14. Ang iglesia ay sa Diyos. Galacia 1:13, 1 Timoteo 3:15. Mga kaibigan, ano raw po ang iglesia ni Kristo ayon po sa ibang tagapagturong protestante? Narinig po ninyo ang kanilang pahayag. Ang iglesia ni Kristo ay bayan ng Diyos, kawan at katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa po ang sabi nila? Ang mga kaanib sa iglesia ang pinili, hinirang, tinawag ng Panginoong Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ang sabi pa nila, ang mga kaanib sa iglesia ay nilinis sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At ang iglesia ang binili ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At narinig din po ninyo ang kanilang banggit, ang iglesia ang inibig ng Panginoong Jesucristo at pinaghandogan ng kanyang sarili upang maging malinis at banal. Idinagdag pa po ng mga tagapagturong protestante, ang iglesia ni Kristo ay binubuo ng mga dati ay hiwalay sa Panginoong Diyos dahil sa kanilang kasalanan, subalit nailapit sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. At ang sabi pa nila, ang iglesia ay sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, bakit po ang mga ipinahayag na ito ng tagapagturong protestante tungkol po sa kahalagahan ng iglesia ni Kristo ay sinasang-ayunan po natin? Sapagkat ang mga sinabi po niyang ito, ang siya rin pong itinuturo ng mga banal na kasulatan. Sinuportahan po niya ng mga talata ng Biblia. Kaugnay po ng paksang ating pinag-aaralan ay ang Juan 3:16. Mabuti po ay basahin po natin ang nilalaman ng talata na nabanggit. Ganito ang ating mababasa. Dito po sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais po naming ipagpauna sa inyo mga kaibigan na hindi po kami tutol o kumukontra sa nilalaman po ng talata, ang Juan 3:16. Tama po ang nakasulat sa talata ng Biblia. Kailangan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang tinututulan po namin ay ang mali o hindi wastong konklusyon na ibinibigay po ng iba na sumampalataya lamang ang tao sa Panginoong Jesucristo upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Dahil mismong sa talatang binasa po namin, mga kaibigan, wala pong nakasulat na sumampalataya lamang. Ano po ang katunayan na hindi sapat ang pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo, kundi mayroong dapat gawin upang magtamo ng kaligtasan? Ang binasa po natin kanina ay talatang 16. Itutuloy lamang po natin ang pagbasa. Dito po sa talatang 36, ganitong ating matutunghayan. Dito pa rin po, Juan 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Mga kaibigan, sana po ay napansin ninyo na ang mga tunay na sumasampalataya sa anak o sa ating Panginoong Jesucristo ay sumusunod sa Kanya. Hindi sumampalataya lamang. At sila po ang tinutukoy na mga magtatamo ng buhay na walang hanggan o maliligtas. Ang isa pa po sa iminamatwid ng ibang mga tagapagturo ng relihiyon, lalo na nga po sa hanay ng mga nagpapakilalang mga evangelicals, na hindi na raw kailangan ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Ang kailangan lang daw ay relasyon o kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Kaya pinupuna po nila ang aral ng Iglesia ni Kristo na kung papaanong mahalaga ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, mahalaga rin ang Iglesia dahil ito ang ililigtas niya. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, tutol po ba tayo na ang Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas? Hindi po. Sapagkat ito po ang aral ng Biblia na siya po ay ginawang tagapagligtas. Tutol ba tayo na mahalaga ang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo? Hindi rin po. Sapagkat paanong maliligtas ang tao kung wala siyang relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo?
Kaya mahalaga po ang pagkakaroon ng relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Ang mahalagang itanong po natin ngayon sa Biblia, sino po ba o alin ang may relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo? Ganito po ang sagot ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin ang Efeso 5:31 hanggang 32. Ganito po ang kanyang pahayag. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo kung papaanong may kaugnayan ang lalaki sa kanyang asawa? Gayon din naman po, ang ating Panginoong Jesucristo ay may kaugnayan o relasyon sa kanyang iglesia. Ito po, mga kaibigan, ang aral ng Biblia na binasa lang po namin sa inyo. Kaya wag naman po sanang magdaramdam sa amin ang mga kinauukulan. Paano po kayo magkakaroon ng relasyon sa Panginoong Jesucristo kung tinutuligsa at kinakalaban naman po ninyo ang kahalagahan ng tunay na iglesia, gayong ito po ang may relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Hesus po ang ulo o pangulo ng iglesia at ang iglesia naman po ang kanyang katawan. Ganito pong mababasa natin dito pa rin po sa Efeso. Sa 5:23, ganitong pahayag ni Apostol Pablo, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga kaibigan, kung papaanong hindi natin maiiwasang tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, hindi rin po natin dapat iwasang tanggapin ang iglesia sapagkat ito ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo at ito po ang kanyang ililigtas. Mga